kung tatanungin mo ako kung ano ang dapat nating gawin as a commander, sanay tayo na makipagdigmaan. Dapat ba may mananagot or yung walang dadanap na dugo or kailangan pagpanagutin yung mga andyan sa Yan ang opisyal? iwasan ng Marcos administration. Wag na lang Na wag niyang hintayin may dumanak na dugo. Yan ang kung nag-iisip siya, dapat isipin niya ang mga pwedeng mangyari. Kasi kung ako ang tatanungin mo doon sa nararamdaman ng tao, galit ang tao. Galit ang Moro National Liberation. nakapusyap na doon sa sir, kay Datuataw ito. Oh. Si Datuataw ito. So kasama ka doon. Pinsang buo ko si Datuataw ito. Ano sila Miswari group sila Oh, kay Miswari. Laging kami yung Kami, tatlo kasi yung faction ng Moro National Liberation Front. May Miswari, may SEMA, at itong pangatlo, yung kay Panduma Sani. Pero, nagkakaisa kami. Kahit na iba't ibang faction, itong tatlong faction na to, nagkakaisa kami. Nakakapit to ba sir yung bagong mo po ngayon na si Abdul Kaibigan natin si Abdul Raouf Makatuwa dahil mga kasama din natin silang mga commander. Even the chief minister ay malapit sa loob naming mga taga-Marawi. So actually isa din akong politician sa Lanao. So magkakakilala kami. Hindi ba nakakapit to sir kasi si BBM po yung nag-appoint po sa kanya? Ang nangyayari kasi dyan, sir, itong ginawa ni Abdul Raouf Makatuwa na pagdikit kay President Marcos, may may dahilan ito. Hindi natin alam kung ano ang kanyang personal reasons. Pero ang ang BARM ngayon, majority, talagang galit ang tao. Actually, nung magbukas ang KCC Mall, ang imbis na mag-shopping lang sana ang mga tao dahil akala nila darating si BBM, nagsigawan doon ng Duterte. Kaya hindi ko nga alam kung saan humuhugot itong mga taong to ng kakapalan ng mukha. Hindi nararamdaman yung sigaw ng tao. Pilit pa rin nila nililiko yung isip ng tao. Dahil reality naman, malinaw na malinaw, itong ginagawa guys, hindi ito para sa bayan. Opinion mo sir, kung bakit po hindi po nakarating si BBM doon sa Cotabato City? Malay ko, natakot guro. Alam mo naman ang presidente, may mga intelligence yan. Baka may nakapagsumbong sa kanya, wag kang pumunta dyan. Baka maging presidente si Inday Sara nang wala sa oras. Yun, no? Maraming salamat sir. Ayun, may mga Party ng Cotabato City sir, no? Party ng Cotabato City ngayon, wala po silang nagawang rally ngayon na akala kasi namin doon, actually nakahanda na kami na pupunta doon si BBM. Pero dahil sa hindi siya sumipot, wala kaming magagawa. Pero siguro, kaya yung hindi sumipot doon, dahil imposible namang bigla na lang magka-cancel yun nakaset na yun baka siguro napansin niya, wag kang pupunta dyan dahil manganganib ka dyan. Hindi ako nagkakamali no, nagpan po yung sa Cotabato si Gobernador ba yun siya na nagsalita po siya na baka busy daw. Saan siya busy? Sa session niya? Hindi tayo nagkakamali. Baka doon. Dahil wala namang ibang rason kung bakit hindi siya natuloy. Ang talagang rason doon, hindi may nag-advise sa kanya na huwag siyang tumuloy. Mensahe mo na lang para sa kapayapaan sa ating bansa Pilipinas at magkaisa po yung mga bawat Pilipino po. Actually, kaya tayo kaisa na
botohan itong si BBM dahil sa ang inaasahan natin, ito ay para sa pagkakansa. Dahil lahat naman tayo ay nangangarap ng isang mapayapang bansa. Even us, na Moro National Liberation Front, ang tanging pangarap namin, sana dumating yung isang pagkakataon na tumahimik tayo. Pero nangyayari itong kaguluhan na ito because of doon din sa mga leaders natin. Diba? Hinahayaan ng administration to na magkagulo tayo dahil ang iniisip nila hindi naman taong bayan. Ang iniisip ng administration to ay kung paano matanggal sa tinik nila, matanggal sa lalamunan nila ang tinik na nakabara, which is yung si Duterte. Ano sir, mensahe mo po ngayon kay Marcos? Ang mensahe ko naman dito sa ating presidente, isipin mo yung taong bayan. Isipin mo yung pamilyang Marcos na nabawi nyo na yung karangalang ibinigay sa inyo ng Duterte. Huwag na kayong bumalik na malagay naman kayo ulit sa talaan na pinakamasamang tao sa mundo. Huwag niyong hayaan yun. Talaan ng pagiging makasarili. Yung nanay mo, isa sa most greediest person sa buong mundo. Nasa record yan ng Guinness. Yung tatay mo, isa sa pinakakurap na leader sa buong mundo. Nasa record din yan. Yan ang facts. Kaya wag mong nabawi nyo na yung karangalan ninyo. Wag mong hayaan na ang susunod na generation ay mamulat na naman na ang kamulatan ng susunod na generation pag sinasabing Marcos ay masamang tao, masamang leader, magnanakaw na leader, diktador na leader. Wag mo na ulit hayaan. Panggalang sa kay BP Sara kay para maganda yung natin kay BP Sara kay Tatanggig Sa ating mahal na VP, maraming umaasa sa iyo. Marami kaming nasa likod mo. Alam namin na nagpapakatatag ka lang. Dahil alam namin, tao ka lang din, nasasaktan, nanghihina. Huwag kang panghinaan ng loob dahil sa iyo kami humuhugot ng lakas.